Nagbabalik ang PTV Sports at para sa ating sports banter, makakasama natin ngayon live ang Taguig team, the 4P champion ng NBL Pilipinas. Kasama natin dito coaches Bing Victoria at Lou Gatumbato, players tulad nila David Completo at Mark Ordonez. Yan, magandang hapon coaches and sa inyong lahat. Good afternoon. Good afternoon po. Coach, una congratulations to you for winning another championship. Ano ba, five times champion. So kailan ba nagsimula to? Anong mga season to ng NBL? 2018 na yata siya nag-start. Tapos nag-pandemic, natigil lang. Pero nag-go in. So, dire-diretso na hanggang ngayon, 2024 yung last namin. Okay. With the number of championships na nakuha ninyo, paano nyo ba na-sustain yung intensity, yung pagkagutom sa pagkuha ng bawat pagkapanalo? Coach at saka players pwedeng sumagot. Ikaw muna, coach. Sige, mauna ka na. Una kasi maganda yung challenge doon sa liga. Inter-city, inter-town, inter-province. Matcha-challenge ka eh. So, yung Taguig naman, maganda yung support ng local system namin. So, LGU namin, yung mayor namin, supportive. Naalagaan namin yung team namin for, I think, 5 years or 6 years na. So, halos nagdadagdag lang kami ng bago, 2, 3. Pero yung composition ng team is intact pa din. Alright. Coach, yun nga no, nasabi mo intact pa rin yung composition ng teams. Pero ito rin po ba yung same team na lumaro at nagbigay ng 5 times championship titles? Majority, yes. And yung iba nag-work. Siyempre, mas binibigyan natin sila ng chance mag-grow din, no? Hindi para pigilan. Pag may nagpaalam sa team, may aalis, so may darating din. So madami ring dumating na magandang addition for us. Yes, Coach. In addition to that, Coach, no, sabi nyo may mga umaalis at may mga dumarating. Pero Coach, dito sa atin, yung mga dumadating, parang I heard, parang mga homegrown pa rin ito, no, mga taga-Taguig. Yes, yes. Kagaya ni Fidel Castro, tagal na niyang nag-graduate din sa PCU. Hindi siya in-invite ng mga players ko. Nalaman lang niya, nag-tryout siya. Si Mark Gabiran, rookie din to, mga 2 years ago. So, puro bata talaga. Laking Taguig talaga lahat. Para kay Coach Lou, so ano ba sa tingin mo yung challenges? Ano bang sikreto ng team para parating nakukuha yung panalo? Ang maganda lang kasi nga dito sa team na to, since matagal na yung camaraderie. So parang madaling mag-express ng ano sa kanila ng kung ano yung kailangan nating gawin as a team to win. Tapos lahat sila supportive sa bawat isa. Siyempre nandun yung minsan na nagkakaroon ng friendly competition or competition amongst themselves to get the most or the better of each individual or each player. So yun yung maganda rito sa team na to. And ano sila talagang hungry kahit sabihin mong naka 4-peat na or naka 3-peat na talagang gusto pa rin nilang manalo each and every game. So yun yung okay dito sa team na to. Among sa players ngayon, sino dito yung kasama sa 4 and 5-time champion? Yung captain ball namin si Kevin Oliveria, si Kino Alcantara, Jonathan Lonto. Okay, sino pwede kong tanongin? OG. Sa team captain. Team captain. Bawal magturuan dito. Nagpapasahan pa. Yeah, 5 times? 4 times? 5 times na po. 5 times. Gaano ba kabigat yung pressure na ma-maintain yung titulo ng team and being the team captain? Paano mo dinadala yung team mo in every game, in every season? Hindi naman siya mabigat eh. Ang sa amin lang is yung preparation. Yun yung talagang maganda dito sa team. Maayos yung preparation sa mga coaches, sa halos lahat. Kumbaga, organize. So kung ganun ka smooth, ganun ka organize, yung player, wala, maglalaro na lang talaga. Talagang wala na kaming kailangan gawin. Kasi smooth na yung gagawin, yung pinaka-plan. Talagang diretso lang, kumbaga maayos po. Siya naman, kasama siya coach, di ba? Siya naman tatanungin ko. Well, anong position mo? Point guard po. Point guard. So point guard is the anchor of the team. Yes, po. Paano mo
how do you play your role as the point guard of the team? Champion team to. Unang-una po, siyempre, pag may huddle po kami, nag-usap po talaga kami as a team. Tsaka pag kada dead ball po, nag-uusap po kami lahat, huddle agad. Para magkaintindihan yung buong team. Yun lang naman po. May panahon ba na-sweep nyo ba yung buong season? Or meron po bang ilang losses? Doon Coach? sa apat, yung first four champion namin, puro sweep yun. Okay. Ito lang nagkaroon ng Game 5. Solid talaga. So yung last na finals, doon umabot ng Game 5. Yes. Pero na 2-0 namin sila. Yung Game 3, muntika na namin manalo. Pero maganda rin kasi maglaro yung Camsur. Tapos home court nila nung game. Yun, nakuha nila yung games 3 and 4. Ang problema namin, parang hindi ko alam kung gutom pa yung players kung manalo. Since nung natalo kami ng 3 and 4, going game 5, medyo nakikita ko sa itsura nila na parang amin ba to or parang ganun. Pero coach, no, with that being said, nung sabi mo na sweep natin yung mga ibang mga competitions, ano po ba yung mga naging sekreto natin dito sa team natin? Required po ba lahat mga tagig? Ano po ba yung mga... Yes, sa players, yes. Puro taga-tagig. Pero yung coaches ko, kasi kapag gusto mo maganda organization, buuin mo yung coaching staff mo ng maganda. Meron akong scouting coach, meron akong trainers, may PT ako, may first assistant ako, may second assistant ako, may defensive coach ako, may coach ako sa big man. So, kung titingnan mo yung coaching staff ko, puno. As in, kompleto kami, bawat makakatulong talaga lahat. Alright, Coach. Coach, yun nga, sabi mo, kompleto yung mga coaching staff natin. Pero matanong kita, Coach, pwede mo ba ibahagi sa amin yung naging journey mo dun sa, from playing college, dun sa UP, Fighting Maroons, and then ngayon, coach ka na ng Taguig Generals? Yes, kasi lahat na naging coach ko magagaling. Very proud ako. Jolly pa, Eric Altamirano, the late Nick George, plus Orly Bauson, Charlie D. Puro magaling sila. So, si Coach Virgil, naging coach ko pa sa RP. Yeah. Ang dami kong natutunan sa nila. So, yung nakita ko, is, yung key talaga is, buuin mo muna yung coaching staff mo before buuin mo yung team mo. Before your system, buuin mo yung coaching staff mo. Yun. Si Coach Lu, Coach, gano'n na kayo katagal magkasama ni Coach Beng? Actually, matagal na kami magkasama ni Coach Bing. Naging player pa niya ako. Okay. Sa Taguig noon. Siguro mga around 2008. 2008. Ganyan. Tapos, nag-into coaching ako siguro nung 2017 sa kanya rin sa Taguig. Then, nung 2019 sa college. Tapos yun, ngayon, bumalik na ako ulit sa kanya. Bahaba-haba na rin pala pinagsamahan. Yung kindatan Yes. lang alam na. Parang Coach. ganun, parang ganun. Yun nga yung gusto kong itanong kanina, 2008, naging player ni Coach Bing. Oh, Oo. Coach Lu, diba? Ngayon Pero Coach, sabi mo, nabanggit mo na hinandpick mo, sabi mo, binuo mo muna yung coaching staff mo. Pero kay Coach Lu ako, Coach, paano nyo naman pinili yung mga players ninyo sa team? Actually, sa Taguig kasi meron silang league or tournaments. So, doon nasisilip ni Coach Bing yung mga possible players. Aside doon sa katulad ng sinabi, yung mga matagal na doon sa 5 times na nag-champion. Yeah. So, pag may umalis, doon siya nagkakaroon ng chance na, uy, mukhang pwede tong ganitong klaseng player doon sa league natin. So, doon yung isa sa mga ano niya. Then, meron din naman siyang mga iba pang mga kakilala na may mga nagre-recommend sa kanya. So, from there, doon niya pinipick kung sino yung talagang fit for the team. Punta naman ako kay David. David, so ilang seasons ka na naglalaro sa Taguig? Actually, rookie year ko po. Rookie year, okay. Oh, so bilang rookie, 5-time champion. Parang, does it put pressure on you o feeling privileged ka dahil isa ka sa mga pinili to represent this team? Champion team. Pressured pero privileged din na nakalaro ko sa Taguig Generals nga as a player. Tapos, tawag dito.
Ayun lang, privilege, sobrang privilege na 5-time champion na nabigyan ako ng chance na maglaro sa kanila and may playing time. Yeah. So, ginawa ko lang kung ano yung role, kung ano yung gusto nila, coach. Pero kwentuhan mo naman kami bilang the rookie sa team. Ano pa, paano ba yung naging journey mo before ka maglaro sa Taguig? Saan ka ba team or liga naglaro previously? I played sa UCBL, sa collegiate kay Olivares College. Okay. Yeah, ayun. Then, nag-stop nung pandemic actually. Nag-work ako, nag-work ako 4 years. And ayun, naalaman ko na, actually matagal ko na alam, na nag-ano lang ako, nag-try lang ako sa Taguig Generals, try out ako kay Coach Bing. Ayun, bigyan na naman nila ako ng chance maglaro. First pro league mo ba to? Yes. Okay, kaya naman pala. So, from Olivares, nag-jump ka, punta ka ng NBL sa Taguig. Champion team pa to. Ano yung kaya mo ma-contribute bilang rookie? Siguro ano lang, makisama ka lang sa team kasi sila, pumasok kami dyan, buo na sila. So parang kami, wala naman kaming dapat patunayan kasi sila, dyan na sila. Ano lang kami, kung ano yung role na trabaho namin, ayun kailangan namin gawin. Alright. Pero David, pwede mo ba ibahagi rin sa amin kung gaano kalaking para sa to boost ng moral mo rin or gaano kalaking bagay to para sa iyo as an athlete na irepresenta yung community nyo na Taguig Generals? Sobrang nakaka-boost ng moral kasi sa amin lang, sa barangay lang namin, pag naglalakad ako, kilala kami. Kaya parang, pangarap ko lang dati. Siyempre, sino ba naman basketball player na hindi nangarap na maging sikat. So, ayun, sobrang saya na nare-recognize ka ng yung city. Alright. Anyone from the players, gaano kalaking bagay para sa inyo na irepresenta ikaw? Gaano ba kalaking bagay para sa inyo na irepresenta ang Sa Taguig? akin, sobrang laki na itong sir na opportunity kasi as a chairperson sa barangay namin na para makapag-set ka ng role model sa mga kabataan din. Katulad nila dati is na nanonood lang ako sa kanila kasi nag-start ako kay Coach Bing 17 years old pa lang ako and now is 22 years old na ako nag-stay kay Coach Bing. Binibisto mo yung edad ni Coach, ha? Opo. Nakapasaya kasi itong mga kuya ko, pinapanood ko sila dati na naglalaro sa TV. Then ngayon is kasama ko na silang nakapaglaro ng basketball. Yun nga, nasabi mo kanina, SK chairman ka ng Taguig. Pwede mo ba ibahagi kung paano ka na-discover dito sa Taguig Generals and ano yung naisip mo para mag-decide na i-representa yung inyong community? Nag-start ako nag-try out ako ng NBL Youth 17 under. Then yun nakakuha ako, nakapasok ako. Then in-invite ako ni Coach Bing na maging practice player ng Taguig General Senior Team. And naging practice player ako almost 1 year ata akong nagpa-practice sa team. And hindi ako line up din. Nabigyan ako ng chance nung mga 19 years old na ata ako na line up na ako sa NBL Seniors. And yun lang, sipag lang ako sa ensayo. Hanggang sa nabigyan ako ng chance magkaroon ng playing time kay Coach. And malaking tulong din yun sa pagiging SK chairman mo bilang role model ng inyong lugar, di ba? Yes, ma'am. Sino pa? Hindi ko naririnig magsalita. Ayan. So, ilang seasons ka na sa Taguig, Generals? Balik, pangalawang season ko. Pangalawang season mo na. So, representing the team, playing for Coach Bing, how satisfied are you na ikaw ay kabilang ng isang champion team? Siyempre po, sobrang saya kasi napasama ako sa team nila. Isa rin ako sa medyo bago-bago sa team. And siyempre, lagi lang naman ako, thankful lang talaga ako. Lagi ako nagpapasalamat kila Coach na nabigyan ng trust. Pinagkatiwalaan nila ako ng chance para siyempre makalaro tsaka may pakita yung pwede ko maitulong sa team. Handpick ka ba or nag-tryout ka? Try out. Nag-tryout ka. So, gaano kahirap yung pinagdaanan ninyo among all players na sumubok makapasok sa team na to? Mahirap po kasi unang-una, nung pumasok kasi ako, kumpleto na sila eh. Parang pandagdag eh. Kasi kulang ng ilang pyesa siguro, gano'n. Ayun lang, ang kailangan ko lang talagang patunayan na deserve ko yung spot eh. Paano? Siyempre, unang-una, sisimulan mo yan sa practices. Siyempre, kailangan makita nung teammates mo na kung bakit nila kailangan ipasa yung bola. Ganun. Kasi siyempre, pag alam mong ganyan nagcha-champion na yung team,
hindi ka basta mabibigyan ng bola yan para makatira eh. Bago ka nila pagkatiwalaan talaga. So, kailangan ma-earn mo yun sa practices. With that being said, sabi mo, dun, yung mga kwento mo na parang eager ka na makapasok sa team. Pero pwede mo ba ikwento sa amin ano yung kwento sa likod nito? Ano bang kwento mo? Bakit gusto mo makapasok sa Taguig Generals at maging kasapi ng buong team? Siyempre po, gusto ko talaga maglaro sa City kasi iba pa rin yung City yung nare-represent eh. Kasi nung college ako, naglalaro ako sa PCU Dolphins sa Manila. So, siyempre, iba pa rin yung college basketball eh. Siyempre, after mo ng college, kasi pagka-graduate yung college, dumiretso ako sa Taguig Generals eh. Siyempre, after college, kailangan gusto ko may malaroan agad. Ayun, swerte dahil nakuha naman nila ako. Tapos nagkaroon din ng magandang opportunity. Okay. Punta naman ako dito sa katabi ko. Ayan. Ilang seasons ka na playing for Taguig Generals? 4 years. 4 years, medyo matagal-tagal na pala. Ikaw, isa sa mga kuya nila. So bilang kuya, ano ba sa tingin mo yung role mo? Masasabi ko ba, kuya, sige, gandahan na lang natin, bilang kuya at bilang isang role model, paano mo sinishare yung knowledge mo, yung skills mo sa mga rookie na players or teammates niyo? Yun nga, syempre, as a veteran ng team na to, no, sa help ng mga captain ball, syempre, maging leader, maging vocal sa mga games, gano'n, i-guide yung mga rookie. Siyempre sa games na kung ano, huwag ma-pressure, gano'n. Laruin lang nila yung laro nila. Pero meron pa tayong hindi nagsasalita sa kanina likod. pa tumatawa. Okay, Kanina pa siya tumatawa, partner. Wala kang lusot. Okay, kung Captain Ball, isang kuya din pala sila. For 5 seasons, tama? 5 championships? Yes? Okay, so yung being with the team for the last 5 championships, diba? At isa ka rin, isa ka din sa mga veterano. Nanliit ako lalo, nang tumayo ka. Okay, so yung challenge ba, syempre lahat ng teams challenge, lahat ng players challenge. At nakikita ko, parang ang lalim ng roster ninyo. So may mga times na there will be limited playing time. So may mga players na hindi nabibigyan ng ganong kahaba playing time on the floor. Pero ano ba yung sinasabi mo sa mga ganong pagkakataon? Ayun lang, as ako captain, pinapaalala ko lang sa kanila na magtiyaga lang kasi dadating din yung time nila. Tapos sipag lang talaga sa pag-practice, tapos tulong sa team talaga. Yun lang. Balik ako kay Coach. Coach, all these seasons sa championships na nakuha ninyo, tuwing kailan ka naghahanap ng players, tuwing kailan ka nagpapatry out? Sabi mo kasi kanina, may mga umaalis, may dumadating. When do you think or feel na there is a need to add more players and how do you pick them? Pag wala ng spice, kailangan kasi may spice doon sa team eh. Kagaya ni Lou, bagong coach. So, nadagdagan yung spice ng coaching staff ko. Ang daming magaling na player ngayon sa Taguig kasi nakuha namin yung Embo, Barangays. Maraming pwede na pumunta. Ang problema ko kasi sobrang masisipag lahat yung players ko. Halos walang nag-skip ng ensayo. Dedicated lahat. So, hindi mo siya... Alam mo yung wala kang parang... Nag-champion ka paano ka magtatanggal? Diba? Parang ganun. So, pero madaming pwede pang pumasok doon sa Taguig team. So, magugulat yung ibang nakakalaban namin. Meron na namang bagay yung Taguig. Kasi marami talagang nag-aantay pa. 4-peat ba naman, Coach? Tunay na unbeatable yan. Punta ako kay Coach Lou. Coach Lou, what can your fans or supporters look forward sa Taguig Generals? Siguro, ano pa rin, yung toughness ng team, yung bringing back or giving back the fans yung kung ano yung ini-expect nila from each and every player. Magiging mas lalong competitive pa, and I think kung etong roster pa rin na to would work hard, would play hard each and every game, I think kaya pa rin maibigay ng team na to yung championship sa mga fans nila sa Taguig. Actually, maganda yun, partner, which answer our next question. Kasi parang yun yung way nila, parang yung secret nila or edge nila para mapanatili yung championship title natin dito sa team. Tama ba yun, Coach? Coach Bing, na yun, parang kailangan mapanatili natin yung spice doon sa team?
Yes, yung number one din kasi yung support ng mga Tagigenyo, sobrang supportive ng mga taga-Tagig. Mayor namin, Mayor Lani, Senator Alan, napaka-supportive nila eh. Hilig sila sa sports. So, parang hindi namin maisip, actually, no, pati players ko, hindi maisip na bakit hindi ka mag-100% dito? Diba? Parang ganun. So, lahat talaga, binibigay yung best. So, nabanggit mo na nga, Coach, yung suporta ng iyong mga mayor bilang representative ng LGU ninyo. So, paano ba nakakatulong sa isang community like Taguig na magkaroon ng sariling basketball team? Actually, maganda silang role model. Sa Taguig kasi meron kaming mga basketball clinic, football clinic, volleyball clinic. So yung basketball team ko tumutulong doon sa mga basketball clinic namin. Pag may mga opening ng mga liga doon, pina-attend ko sila. Nilulook up din kasi sila ng mga bata sa Taguig eh. Kahit saan mo sila dalhin, kahit sa school, sa mga interbarangay, kilala na rin sila. Para kay SK Chairman, di ba? Paano mo nagagamit yung posisyon mo bilang role model and paano mo na i-deliver, na-share yung passion mo sa sport? Meron ka din ba mga projects for your community or barangay na related sa sports? Yes po, as SK Chairperson po kasi ang priority po namin is almost sport po para may layo sa kabataan yung mga kahit anumang pong bisyo or almost sa mga masamang gawain. Then, sobrang saya lang makatira sa Taguig kasi sobrang daming sports sa amin, hindi lang basketball, meron pa kaming chess, darts, billiards. Halos lahat ng sport is pinaprovide po ng mayor namin, Mayor Lani Cayetano po. Alright. Para kay Coach Bing, Coach, nakita natin itong mga players natin. Siyempre, hindi naman habang buhay nandito sila. Pero meron ba tayong mga ibang program for grassroots na pwede tayong kumuha ng mga batang players para in the future sila naman yung papalit sa pwesto nila? Yes. Actually, nag-start naman kami sa Taguig, puro clinics talaga. Kasama yun sa program namin nila, Mayor Lani. May isa kaming player before, naglalaro sa Letran last season. Galing din sa Generals yun. So, makalaro lang ng NC, makalaro ng magandang liga yung bata o yung player namin. Sobrang saya na namin lahat nun. Magandang achievement din for us. Alright. Yung nabanggit mo kanina, Coach, yung rivalry nyo, last finals game, umabot kayo ng Game 5, it's against Kamsur. Kamsur, eh? Sabi nila, Toyota Crispa rivalry daw. Baka pwede naman kwentuhan, Coach Bing or Coach Lou, kahit sino. Ganong level, Crispa Toyota. Siguro parang naging ganun. Kasi si Kamsur, talagang gusto rin nilang kunin yung title from Taguig. So that's why nung Game 3 and 4, talagang pinakita rin nila na capable sila of beating Taguig. So from there, doon siguro nagkaroon ng rivalry na, kailangang talunin namin to. Kung gusto namin talagang mag-champion, kailangan malampasan namin tong hurdle na to. So yun, tapos physicality-wise, kasi physical team ang Kamsur, physical team din ng Taguig. So siguro kaya lumalabas yung ganong klaseng aspect na Crispa Toyota. Pero at the end of the game or at the end of the tournament, talagang nag-show pa rin yung yung camaraderie, yung sportsmanship eh. So talagang pag basketball, nandun lang sa floor yon. Basketball lang talaga. After that, magkakaibigan or competitors na alam mo yun, na doon lang kayo nagkakaroon ng chance na to prove yourself lang sa basketball court. Coach? Kasi maganda rin yung support system ng Kamsur. Kung Villaferte, Governor Villaferte, maganda yung system nila. So, ngayon lang kami nagkaroon ng... Before kasi sila, Gov Delta, nandito rin sa NBL eh. Yun, nakalaban din namin yun. Yung Bulacan. Basta maganda talaga yung support system. Lalaban ka talaga sa finals. Basta alagaan mo yung team mo, huwag kang mag-give up. Mag-bear lahat yan eh.
Mabilisan lang, isang pasada, message sa fans at sumusuporta. Siyempre, una-una, siyempre, sa aming magpasalamat kay Mayor Lani sa support sa amin, sa Taguig Generals, and sa lahat ng mga Taguigenyos, salamat na walang sawang sumusuporta sa amin. And sana sa mga darating na season pa, manatili pa rin yung suporta nila sa amin. Thank you po kay Mayor Lani and lahat po sa council sa amin. Thank you po, lagi niyo po kami sinusuportahan. At lalo po sa buong Taguig. Thank you po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa aming Mayor Lani Cayetano, Senator Alan Cayetano, and Senator Pia Cayetano, and Vice Mayor Alvin Alit, at sa fans namin sa Taguigueño. Thank you po lagi sa support. Nagpapasalamat kami unang-una kay Mayor Lani and sa buong Taguig community. Sana patuloy kayo sumuporta sa amin. Ayan. Ayun din. Thank you kay Mayor Lani Cayetano sa lahat ng sumusuport sa amin. Siyempre sa mga taga-Taguig. Thank you. Manalo matalo, nandiyan kayo sumusuport sa amin. Even sa mga hindi taga-Taguig na nakasupport sa amin. Thank you. Thank you very much. Thank you po kay Mayor Lani sa suporta po nila sa amin and sa Taguig fans, sa lahat ng mga Taguig community. Maraming salamat sa suporta. Coach? Sige. Magpapasalamat lang ako dun sa mga kasamahan ko na mga department head, sa boss namin kay Attorney Luis Montales. Thank you. Napaka-supportive nila kasama ko sa work. Kasi ano rin ako department head din ako sa city. So, ako yung sports. Lahat ng offices talaga tinutulungan kami. Pag may game, pag may kailangan, supportive lahat. So, thank you. Hey, Coach? Ayun, dagdagan ko lang yung buong Taguig community, sobrang all-out support and sobrang thank you. And we hope na sa susunod na season nandyan pa rin kayo kila Mayor Lani Cayetano, sa lahat ng councilors or buong council niya. We hope na nandyan lang din po kayo palagi to support the whole team. Tsaka yung sa mga kasama ko sa kapamilya na group namin dyan sa Parañaque. Coach, may papa. Nakalimutan ko lang magpasalamat kay Kapitan June Duenas. Siya yung nag-host lagi pag may games kami. Lahat ng staff ni Cap June, thank you. Thank you lahat ng Taguigueños. Maraming salamat, Coach Beng Victoria, Coach Lugo Tumbato, at syempre sa mga players ng Taguig Generals for joining us. Sila ang 5-time champion ng NBL Pilipinas.